Shot. Hindi pumakat. Bili po. O ate, may bumibili. Uy, Steve. Uy, shot ka muna. Shot. Oo. Bigyan nyo. Tangin mukha mo ah. Shot. Baho. Sa'yo naman, ang baho mo. Ano nangyari? Ayun, natakot sila kasi gusto sila halikan ni Steve. Mga taon bago ang 1950s, ang Pilipinas ay walang sapat na pangunahing serbisyong pangkalusugan at kakaunti ang mga pribadong medikal na praktisyoner sa mga lugar maliban sa malalaking lungsod. Maraming komunidad dumanas ng mga paglaganap ng mga karamdaman na maaring mapigilan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang kinatatakutan, ang bulutong ay tumama sa bayan ni Steve ng Danau na nagpahirap sa maraming residente kasama si Steve. Siya ay sa kanyang kabataan kapag bulutong pumuti ang kanyang muka na may pockmarks. Steve, asan? Uy, Steve, kaibigan! Sali ka muna! Uy, kaibigan! Kaya lang pala kasi Steven, kamusta ka na? Alam ko. Saan ka ba pupunta? May kasunod ka. Sige. Hey, Steve, hindi ka pala pala. Hindi ka pa rin bago pa rin. Dahil sa nakabahalang sitwasyon ni Steve, nahirapan siyang maghanap at makuha ng anumang trabaho. Pabayaan mag-isa, humanap ng mapapangasawa. Sa kabila nito, namuhay siya ng desente at makulay na buhay. Sa likod ng kanyang pockmark na muka, pinanatili niya ang isang matatag na pasya na mahanap ang kanyang sarili na isang kagalang-galang na puwang sa estrukturang panlipunan ng pamayanan. Nagtagumpay si Steve ng desente sa pamamagitan ng paggawa ng mga sari-saring trabaho na kakaunti ang kumukuha. Sa pamamagitan ng paggawa, voluntaryong mga serbisyo at sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Naghukay siya ng mga palikuran at libingan at nagbenta ng mga kandila at kabaong. Ang ilang mga voluntaryong gawain at serbisyo na ibinibigay niya ay nagpamahal sa kanya, maraming residente ng bayan. Siya ay halos palaging isa sa mga unang nag-aalok ng pakikiramay at tulong sa isang pamilyang naulila at kadalasan ay nasa paligid sa panahon ng mga panalangin at paggising para sa umalis. Sa mga pagtatanghal sa entablado, sa mga pagtitipon sa lipunan, palagi siyang nagboluntaryo at lumahok bilang isang jester na ginagamit ang kanyang napakaraming pockmark na muka. Ang pagiging relihiyoso ni Steve ay kilala rin sa komunidad at nakilala pa ng paring Katoliko ng bayan, Padre Alcoseba. Hindi natakot sa mapaglarong mga panunuya at biro sa kanyang mga pockmark. Natutunan ni Steve ang isang masayang maingay
na paraan upang makabalik sa kanyang mga pangunahing nagpapahirap ang ilan sa mga macho sa bayan. Mahirap daw, hirap po. Sa'yo ba? Bigyan kita dyan. Sa'yo ba, pare? Sa'yo ba? Uy, Steve! Tinaw mo ka! Gagawin sa pangit! Pangit! Daming tigyan! Pangit! Inulit ni Steve ang kalokohan sa anumang pagkakataon at ang mga lalaki ay naging maingat sa tuwing siya ay sa paligid. Simula noon, paunti-unti na rin ang natatanggap niyang mga panunuya at biro. Uy, mga lad. Uy, Lad, kumusta mga lad? Okay na po kami. Kumusta mag-aaral niyo? Okay lang naman. Okay lang. Ikaw po, kamusta ka na? Okay lang. Pagbuti niyo yung pag-aaral niyo para sa future niyo. siyempre lang. Para maganda yung future niyo. Pagkatapos niyo mag-aaral, wala nang problema niyo. Oo nga. Kasi tapos na kayo. Saka, kung yung gusto niyo bilhin niyo kasi pagtapos niyo pag-aaral. Ha? Trabaho yung makukuha namin. Galing. Ganda yan. So, alis muna ka. Sige po. Butihan niyo pag-aaral niyo ha? Sige po. Dito po kami. Ilang taon pagkatapos ng graduation, lumipat ako para magtrabaho sa Maynila. Nasa oras na iyon ay parang lumipat mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. Nang mamatay si Lola Crispina, bumalik ako sa Danau para sa kanyang libing at muling nakatagpo si Steve. Makalipas ang ilang taon, umuwi akong muli sa Danau nang pumanaw si Tia Margarita. Lad! Uy, lad! Uy! Uy. How are you, Lad? Uy, okay lang naman. Ikaw? Okay lang, Lad. Tara, Lad. Samahan kita sa buntod ng tita. Hindi tulad ng dati, ang sementeryo ay napakahusay na ngayon at ang mga puno ay tinatanaw ang mga puntod. Ako, nalaman kalaunan na si Padre Alcoseba ay naunang nag-empleyo kay Steve sa pag-aalaga sa sementeryo ng Katoliko at nakahanap siya ng mapagmahal na asawa. Nagtayo ng maliit na bahay sa isang lote sa harap ng sementeryo at nagkaroon ng mga bata. Sa huli ay natagpuan ni Steve ang kanyang pagtawag at nagtagumpay na baguhin ang kanyang nakakahiyang moniker. Umalis ako sa Danau na may kumpiyansa na ang katahimikan ng pahingahan ng aking mga ninuno ay binabantayan ni Steve, ang tagabantay ng sementeryo. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip lang. Trip lang. Halika na narang madali lang talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka padali na pare magliliwanag na kung di ka sasabay maiiwanan ka ang isip ay wag na gawin pang dalawa. Dahil gusto lang ito, ang gusto lang naman ito ay maging masaya para di ka mabato. Dilimang buwan! Hindi mo ka papasakop sa takot, wag ka papasakop kapag nangate. And ikaw, dito isipin mo, hinibad sa lahat ng karanasan mo dito sa mundo bilang tao. Gano'n pa rin, hindi nagbago, pinakamasaya.
Galingan kahit konti, kahit bigay lahat sa ginagawa. Uy, Lan! Sabi ang ibang takot sa ginagalawa nating mundo ay maraming loko-loko. Hindi mo na ako inaano, ano ba talaga ang kailangan mo? Siguro ang trip nyo rin. Kung ganyan na sa akin mo na lang, wag ka na mag-alala kung saan to dadalhin. Pag hindi mo na Dati na! Okay na